Hello, hello, hello mga kataks! Kataks ATM po ito. Module ng Subpoena Duces Tecum at DOJ ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay parte ng kurso tungkol sa tax consultancy. Alam naman po ninyo na meron akong tax consultancy school for tax consultancy. Wala po nito sa Pilipinas. Anumang eskwelahan dito na nagtuturo ng tax consulting subjects. So, lumalabas, ito po ay isang subject natin na pag-aaralan kung gusto nyong maging tax consultant. Napakaganda pong profesyon ang tax consultant kasi kokonti lang sila. Kokonti lang po yung mga tax consultant na totoong tax consultant, hindi po yung naglalagay na tinatawag nating tax fixer. Ang totoo pong tax consultant, ang objective niya, lagi sa buhay niya, primary. Primary objective is wag pong makasuhan ng kriminal ang kanyang kliyente. Wag pong malagay sa dyaryo ang pangalan ng kanyang kliyente because sila po ay kinakasuhan ng tax evasion. Ma-reduce po niya ang tax ng kanyang kliyente in a legal way. Ayaw niya nang lagay ang tax consultant. At ang nasa isip din po niya ay proteksyonan ang karapatan ng taxpayer at ang mga privilege nito. At of course, tinuturuan din niya ang taxpayer na maging tax compliant at respetuhin ang batas sa pagbubuwis. At ang higit sa lahat, kumita kahit konti na magamit niya sa pangangailangan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili. Ang Subpoena Duces Tecum at DOJ, ito po yung curriculum. Ito po yung general, hindi po specific. Papag-aralan natin ang ano ba legal basis sa pag-i-issue ng Subpoena Duces Tecum. Ano ang lengguwaheng ginagamit sa Subpoena Duces Tecum? Ano ang mga senaryo na suited para ma-issuehan ng Subpoena Duces Tecum? Ano ang mga cases na idinudulog sa Department of Justice o yung DOJ? At kung mayroong malicious intention yung mga revenue attorneys na nasa legal division, ano ang dapat nating behavior? Ano ang dapat nating attitude para maiwasan po yung mga adverse attack sa ating karapatan? Ano rin po ang dapat din po ninyong malaman kung ano po ang mga procedures para maiwasan po ang criminal prosecution for failure to obey Subpoena Duces Tecum. Paano kung wala talagang libro, walang entries ang libro, at incomplete ang records na hinihingi ng subpoena at hindi nyo po maibibigay? Ano ang dapat nyong gawin? May paraan po dyan. Huwag po kayong matakot. Hindi po yan ang katapusan ng mundo. Ano-ano ang mga legal modus operandi ng legal division? Para, alam nyo, marami na akong experience sa 26 years ng practice ko. Naidokumento ko na ata lahat ng modus operandi ng BIR. Ngayon, turuan din ko kayo ng ano ang inyong mga rights and privileges. Yan po ang pinakamalaking asset ninyo, ang malaman ng inyong right and privileges. Susunod, malaman din po ninyo ang mga BIR legal obligations para magamit nyo po itong BIR legal obligation, ma-prevent itong mga BIR official na to sa paggawa ng hindi kabutihan. Ang agreement po natin is Pay 1, Enroll 2. Ibig sabihin ng Pay 1, Enroll 2 o POET, isa lang po magbabayad at dalawa ang aaten. Yung detalye po nito makikita nyo sa YouTube dun sa aking ka-taxpayer channel. At least mga 50 po ang kailangan ko para makabuo ng class. Kung tutulungan nyo po akong makabuo ng class, please, paki-email lang po ito sa inyong mga kakilala. Materials, ibibigay ko po sa inyo. Snack, nandoon na po. Gaganapin natin yan sa Sofitel Hotel, if possible. Alas 4, dapat nandun na kayo, 4 na Wednesday po yan ang ating pagtuturo.
At pagko-coach at mentor po ang aking mentorship po ang ginagawa ko kasi gusto ko kayong matuto sa inyong kakayahan, ma-develop niyo yung kakayahan ninyo. Yung ability to educate yourself, ma-institute ko sa inyo. At dun so gustong maging empleyado, maganda hong kasama ng inyong biodata ang certificate na kayo po ay nakatapos ng module ng Subpoena Duces Tecum at ng DOJ. Lahat po ng pinag-uusapan natin at nakasulat dito ay subject to change without your notice and due notice. Dito po nyo ako makokontak sa teleponong yan, sa mobile number na yan. Pwede nyo rin po akong padala ng email, tingnan ng aking website, at i-like po ang aking Facebook, please, para lalo hong marami ang makakita nito. And the last is, pwede nyo kayong pumunta o i-email ito sa Kataxpayer channel sa YouTube. Sana po ay natutunan ninyo na kahit papaano ang aking ibig pahiwatig dito. Hanggang sa muli, mga Katax, masayang panahon po.